For today's episode, ang inumin natin is itong si Ginto. Ginto ba o Ginto? Unang dito ko pa lang to, nakuha na agad yung attention ko eh. Kasi medyo kakaiba yung bote niya, di ba? Ang ganda, no? Unique siya eh, no? Medyo kakaiba. Pero bago tayo pumunta dyan, syempre, paalala muna ulit tayo para sa mga kabataan na nanonood. Makinig muna tayo sa mga matatanda. Kapag bawal, bawal muna. Enjoyin nyo muna yung pagiging bagets. Sumanap muna kayo ng ibang pagkakalibangan. Yung inom sa kana yan. Ginto tayo kay Ginto. Si Ginto is product din ni Tanduay, ang #1 producer ng rum. Last episode natin, di ba naalala nyo, yung dark rum nila yung review natin. Kapag decide na pala itong si Ninong Luciutan natin, yung president and COO nitong company, kasama si Kyle Tan, yung executive vice president, napasukin na yung market ng gin. Popular choice among Filipinos. What are we offering the market is a cross-category oak barrel aged gin, blended in the same gold standard of craftsmanship. But most importantly, we're making it available to consumer at value price point. Sabi ni Tanduay and COO President Ninong Luciutan natin. Ayon kasi sa International Wine and Spirits Research, Pinas pala ang pinakamalaking market ng gin sa buong mundo, kung saan nakakapagkonsumo tayo ng 22 million cases per year. Puta, sikat talaga ng singgero yung lahi natin, no? Laban Pilipinas. Ito ang pinakamataas na market ng gin sa Pinas. Imagine sa Greater Manila, meron na agad 94.9% market value nito noong taong 2017. Habang rum naman na nagdo-dominate sa Visayas at Mindanao. Kung saan pinag-aharian nito syempre ni Tanduay via huge 90% sa country's rum market. Kaiba itong si Ginto kasi barrel aged gin siya. So mayroon siyang classic aged spirit, flavors like caramel, oak, vanilla, and smoke. At alam nyo ba na kung ang barrel na pinaglagyan nito is dati nang nagamit or napaglagyan na ng ibang spirit, makukuha rin ito yung lasa ng previous spirit na nakalagay dun. O di ba? Nagmarunong na naman ako. Pero nabasa ko talaga yun. Si Ginto is merong neutral spirit and natural flavor ng juniper berries, corianders, and orange oil. At kung nagtataka naman kayo kung bakit ganito yung kulay niya, gin nga siya. Dahil naman yun sa kadahilanan na aged in oak barrel siya sa loob ng 6 na buwan. At yun. Kaya naman itong proof kung bakit gold naman talaga standard ng Tanduay. By the way, 30% alcohol nga pala itong si Ginto. And game, bottle review tayo. Sobrang cool nitong body ni Ginto. Unang kita ko palang nakuha na nito agad yung attention ko eh. Nakaiba siya kasi ang ganda niya oh. Hindi mo akalain na mabibili mo to sa halagang 126. Yes, 126 pesos lang yung bili mo dito. Parang mamahalin kasi siya sa unang tingin pa lang. Tsaka parang makalumang bote siya ng mga medicine. Basta ako, gustong-gusto ko yung bote niya. Maganda siyang ipang display. Tsaka kung papansinin nyo, na-emphasize talaga nila yung name niya na Ginto. Kasi kulay nung gin is gold, color ng crown is gold, even yung logo niya, tsaka yung sticker niya, is kulay gold. Galing, gusto ko siya. By the way, nabanggit ko na rin naman yung crown, check na rin natin yung tansa niya. So, eto siya. So, common crown lang rin naman, nothing special naman din. Overall, good naman siya. Maganda yung bottle, tsaka yung crown. Gusto ko talaga yung bote niya. Okay, amuyin naman natin. Open ko na. Yung alcohol siya na medyo parang matabang yung amoy. Then yung literal na amoy gin. Diba yung gin, amoy alcohol din siya na yung mga ginagamit natin. Ganun yung dating ng amoy niya. So yun, amoy gin siya. Kung ine-expect nyo na porky ganito yung kulay, isang maaamoy nyo is yung mga tipong amoy whiskey na ano ka natitira, ulo? Amoy gin pa rin talaga siya na medyo matabang sa pang-amoy. Game, tikman naman natin siya. Pilipinas, game ka na ba? Game na! Okay, tingnan natin para sa unang talay natin sa episode natin ng Ginto.
Masarap siya. Sakto yung lasa niya. Hindi siya masyadong matapang. Siguro dahil dun sa mas mababa ng konti yung alcohol content niya. Kumpara sa nakasanayan nating gin, di ba? May konting tamis din siya. Then hindi rin siya nakakasunog ng lalamunan. Smooth siya inumin. Gin siya na may konting tamis. Then smooth inumin. Yun yung masasabi ko dito kay Ginto. I think mas masarap pa siyang inumin lalo siguro kung may yelo kasi feeling ko lalong magiging smooth siya. If ang hanap niyo ng inuman is yung gin, yung medyo mahaba-habang inuman tsaka kwentuhan, para sa inyo to. Ako kasi mas gusto ko kasi yung matapang, kaya kung papansinin niyo hindi talaga ako naghahalo ng kung ano-ano. Talagang on the rocks ako lagi uminom. So again, syempre hindi ko naman i-rate nga to gaya nung lagi ko sinasabi kasi hindi naman tayo expert. Dapat ang masasabi ko lang dito kay Ginto or Ginto, kung anong name niya, is pwede na siya. Pwede na yan sa price niya. Smooth siya, then less tapa nga. So ano bang hihintay natin? Inuman na. Sige, subukin natin yung unang shot. Smooth talaga siya, tsaka matabang. Nakalimutan ko na naman palang ipakita yung pulutan natin sa start. Kaldereta nga pala itong nandito sa table ko ngayon. Wow! And after nito, pulutan lang ako sa saglit, then kuwang yelo. Then, inom na tayo rin dito. Yum, yum, yum! Wow! Okay, may yelo na tayo. Halin na natin ha. Cheers! Sabi ko na tama ako. Nung nilagyan niya ng yelo, mas lalo siya naging smooth. Then, ganun pa rin yung lasa niya. Medyo mas matabang siyang gin na may konting tamis. Good siya. Sa akin, okay to. Nasasarapan ako kayo dito. Sige tayo. Cheers. Cheers. Sarap, kakaibang lasa ng gin siya. Parang yung ibang spirit. Pagka-shot mo, saka mo lang siya malalasahan eh. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa mga yun, pero may nalalasahan kasi yung iba eh. Yung sweet, oo, nandun, nalalasahan ko siya. Parang medyo may ibang nag-blend pa na lasa na hindi ko alam kung anong, hindi ko mapunto kung ano mismo yung lasa niya eh. Tangat-tangat ko na, parang mga berries ba o gano'n, hindi ko sure kung yung tawag doon. Basta may something na gano'n na nalalasahan ako sa kanya. Hindi siya yung purong gin lang. Bukod sa sabi ko nga matabang na gin siya. Then yung lasa nung gin, oo, nandun. Tapos di ba matabang nga yung sabi ko. Basta hindi ko ma-explain. Ang gulo ko, ano? Kapag masarap siya, nagustuhan ko yung gin to. Sa akin, good to kung sa ibang mga review na panood nyo, hindi. Sa akin, walang halong biro. As in, fan pa ako ng gin, madalas uminom ako ng gin. Gusto ko siya. Kahit matabang siya, gusto ko siya. Kahit na-fan niya ako ng mga matatapang na inumin. Kasi mas gusto ko yung mabilis tamaan, di ba? Para solve siya agad, tipid, di ba? Gusto ko siya, nasarapan ako sa kanya. Di ba naman talaga yung tawag sa ano eh. Ay hinahanap kong lasa na yun eh. Baka may mga spices akong or something na naiiwan sa bibig ko eh kapag iniinom ko siya. Basta may ganun. Pag timpray nyo, sige, malalaman nyo rin. Cheers muna ulit. Cheers.
nga itong ganito. This is fine. Okay. Nandito lang at inisip ko na ako anong oras na rin. Pero good talaga itong si Ginto natin. Kaya hindi ko lang siya naubos. Medyo tinatamaan na rin naman talaga ako. Nang palakasan ako yung dito. Saka inisip ko na rin ako. Ay, last step na to. So hanggang dito lang yung episode natin para kay Ginto. Kanyang tandaan, inuman ay hindi palakasan. Oras na ng bonding, pagre-relax, tamang kwentuhan. Ang alak, nilalagay na dyan, hindi ginagamit pang palakas ng loob. Paggawa ng mga kaguguhan. Huwag puro angas at mag-responsable ng inom. Cheers para sa episode natin ng Ginto. Nakarap siya. Cheers para sa Ginto. So yun guys, maging responsabling manginginom guys. Salamat sa pagsama sa akin sa panibagong episode natin ng tikman natin ng nasamaan. Hanggang dito na lang. Salamat. Peace.